Ito ay continuation sa vlog ko dati about sa pre-hospital sa government na nakita ko na nag-ano ako doon sa Davao. So, ayun. Ayun guys. So, parang nadurog talaga yung puso ko nung nakita ko yung mga tao na ospital. Tapos, para bang ano, para bang para ba yung nag-a-attend sila ng burial na doon na sila natutulog kasi nga ano, para bang na-feel mo na ang dami-daming tao nakatulog doon, nakatilaka doon sa sa daan, sa sahig, nawala ng matulugan. At saka, alam you guys, yung mga tao na yon ay may mga trabaho pa. At saka, uuwi pa sa probinsya nila. Para bang ganon, gusto nila na makatipid na matuluyan, doon na lang sila muna para hindi na sila mag-uwi-uwi or mag-ano ng pamasahe. Para bang ganon. Parang nadurog yung puso ko kasi nga yung hindi lang mga may edad yung nandun. May mga bata na walang maanuhan siguro. Siguro walang maiwanan dun sa bahay nila kaya dinala na lang nila yung mga bata. Yung iba nagsasampay ng duyan, banda sa may ano, sa may pader. Para bang ganun, para bang nadudurog talaga yung puso ko. Ganito talaga kahirap. Grabe talaga yung sobra siguro yung hirap. Para bang nadurog yung puso ko. Para bang nakatulo yung luha ko nung nakita ko yung mga tao na ganon. Um, hin, baka siguro yung ano nila, yung pasyente nila, pagkatapos magaling ng pasyente nila, siguro yung nagbantay, magiging ano, maging pasyente din. Kasi nga, grabe naman to, yung may mga ano, yung may mga pasyente na nandoon, so doon na nag-umpuk-umpukan yung mga taga-bantay, para bang ganon, na wala talagang matuluyan, yung iba nakaupo na lang sa sahig, yung iba ano na lang sa may, nakahiga banda sa may kanal, para bang ganon, grabe talaga yung nakita ko, grabe talaga yung naisip ko naman, para bang may nagburol dito, alam mo ba yung ganon? So, hindi lang yan guys, hindi lang yan ang nakikita ko, naobserbaran ko sa free hospital sa government. Isa din to, alam mo ba yung mga ano, kadalasan doon alam mo ba yung mga staff doon, kadalasan sa mga government hospital, usually sa kanila, yung mga staff, mga nurse, mga nandoon, nagbabantay or yung nag-injection, ay mga ano, nag-OOGT pa lang. Yung iba, nag-summer job. Para bang gano'n na nag-OOGT, yung para bang nag-aano pa lang sila ng experience. Para bang gano'n. Yun guys, yun ang kinaanuhan ko. Kasi nga, may nakita ako na mga staff doon na ano ng chef. Ang babata pa, para bang ano, para bang, para ba yung ano, para ba yung, para ba yung, ang babata pa talaga na hindi talaga, ano talaga na, makagaling ng tao. Yung hindi talaga maanuhan ba, hindi pa talaga ano ba yun ano ba yan sa Tagalog? Yung hindi pa para bang, parang, ni practice yun ni ano mo lang, ni practice mo lang yung practitioner pala yung ano, yung kadalasan mga nurse nandoon nag-OOGT, yung kumbaga practice sila like CNA, para bang ganun, nagpa-practice sila sa ano, para bang yung nag-OGT na hindi pa nakapag-graduate, pero yung mga ganun. So, I guess guys, yung mga ano, yung government pala, kadalasan, nagkukuha yan sila ng mga ano, mga estudyante na nag-OJT. So, doon nila paanuhin para, kasi nga, yung mga nag-OJT, minsan, wala din yang sahod. Kaya nga, libre eh. So, ganito para yan. Ganito pala yung mangyayari. So, yung mga pasyente na nandun, para bang pinapraktisan lang nila? So, kung ganun, have you guys get it? Na para bang
Kaya pala siguro guys, ang daming mamamatay. Ang daming mamamatay. Para bang nadurog yung puso ko nung nakunik-kunik ko yung mga story na ganyan. Kaya pala siguro yung mga tao nga namamatay sa public hospital kasi nga yung mga nurse doon hindi pa talaga masyadong magaling. Oo, ang mga doktor doon, practitioner pa lang. Yung iba hindi pa nakapag-graduate. Naisip ko, bakit gano'n? Bakit gano'n na, dapat bibigyan niyo ng ano, mas magaling na mga nurse doon o magaling na mga doktor. Kasi nga guys, magsalba yan ng buhay, eh. Oo. Kaya nga naisip ko, grabe talaga ang hirap kung mahirap ka sa Pilipinas. Oo. Kaya nga guys, kayo na mga kabataan today, kailangan you guys mag-aral, magkuha kayo ng mga skills, at saka mag-abroad kayo ng magkuha kayo ng mga scholarship or skills para sa abroad or mag-work kayo abroad. Kasi nga guys, kung ako talaga ang pa-desisyonin guys, sobrang hirap ang Pilipinas. Kahit sinong umupo na maging pangulo natin, walang magagawa. Wala talaga. Hindi, iwan ko lang bakit sabi nila si Marcos makapag bigay ng maayos na buhay. Wala naman nangyari. Kahit sino pa yan, kahit kay Nonoy Aquino pa yan na wala pa rin. Mahirap pa rin ang Pilipinas kasi nga guys, unang-una, para tayong nakabaon sa utang. Parang tayo yung parang yung government nakakautang sa tapos tayo yung magbabayad. Para bang ganun? Grabe talaga. Samantala, ang dami naman nating ang yaman ng Pilipinas. Oo. Kahit dito guys, dito sa USA, pagmamalaki ko talaga yan ha. Kahit, alam mo ba yung naisalanta ng Pablo or mga typhoon na ganyan? Meron kaming dito yung donation box na nilalagay sa mga mall. Oo, ang dami kahit saan. Tapos ilang state pa kami. Oo, mga store, may marong mga donation for typhoon, mga ganyan para sa Pilipinas. So guys, nung typhoon, merong mga donation. So naisip ko, saan yun napunta yung mga donation na yun? Na pagdating sa mga Pilipino, yung tinapa, yung bigas, buti nga yung bigas na isang sako siguro, hindi naman, siguro mga 5 kilos or 10 kilos, tapos pinipili pa yung bibigyan. Pinipili pa yung bibigyan, hindi pa yun bibigyan yung mga may kamag-anak na abroad. Grabe. Grabe talaga yung hirap. Naisip ko talaga, grabe talaga ang maranasan mo pag ikaw ay maging mahirap sa Pilipinas. Kasi dito sa USA, pag mahirap ka, meron namang mahirap dito. Siguro, kung may kampasanan ka talaga, yun. Kasi libre naman dito, meron namang Medicare, pag halimbawa, pag hindi ka qualified. Pero, kung may may lakas ka pa na makapagtrabaho, ang daming makapagtrabahuan. Ang dami talagang makapagtrabahuan, huwag ka lang maging tamad. Oo. So, dito kasi, mahirap dito, parang okay lang, parang hindi naman masyadong kagaya sa Pilipinas, na pero siguro kung wala kang makakain ng ganun, hindi ka kailangan magtambay-tambay, di ba? Oo, magtrabaho. Kaya nga guys, kailangan natin magtrabaho para sa kinabukasan natin. Hindi na lang natin iasa sa government. Kaya sana kung
Guys, kung sino yung nakabasa or sino yung nakarinig nito, ipapadala niyo guys, i-share niyo sa mm, sa wall niyo para malaman ng lahat kung gaano tayo kahirap, kung gaano kabaluktot ang bansa natin. Thank you.